Hello everyone, this is me Morris Tani Vlog. I hope you are all doing well today guys, and iningatan po ng ating Panginoong Diyos ang po ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa mga ka-OFW ko at sa mga kaibigan at pamilya natin na nasa Pilipinas. Sana po ay iniingatan po tayong lahat ng Panginoong Diyos. So ayan guys, my video for today ay banding namin ng aking mid-child or middle child, yung pangalawa kong anak guys. So ayun, dahil siya ay may pasok, siya yung hindi laging nakakasama sa amin ng dalawa ko pang anak. So ngayon solo namin dahil may lakad yung panganay and yung bunso. So ayan, pagkakataon na namin para magbanding din ng aking pangalawang Junakis. So ayan, punta po kami ng Monarch Hotel dito sa Calasiao, isa sa bagong hotel dito sa Pangasinan, malapit po sa amin. Ayan, nandyan po lahat. May mga dyan, may mga spa, may mga massage parlor. Dyan din po kami nagpamassage ng aking panganay. So ayun, dyan po kami sa may paper lunch. Ayan, sa I think it is Indian cuisine, parang ganon, and Western, parang halo siya, halo. So ayan, order po tayo ng salmon pasta with a lot of cream and cheese. Ayan, with mushroom. And yung anak ko naman pangalawa ay beef naman. So ayan, ayaw niya sa mall kasi nagsama na siguro sa at madalang lang din naman to. Medyo pricey siya, ngunit madalang din naman. So ayan, busugin natin sila sa kanilang habang kasama natin sila. So ayan. Ayan guys, habang ako umuwi ay sinusulit ko talaga yung time habang wala silang pasok. So ayan, ang hindi ko masyadong nakakasama ay yung aking pangalawang anak kasi may pasok na. And may bumagyo din po kasi nung dumating ako, kaya 1 week silang walang pasok. So nakasama ko silang tatlo talaga. And the next week naman, last week ko ay ayan, may pasok na si pangalawa ko. Ayan, siya ay 3rd year college na taking up medtech. Ayan, medyo siya guys, hindi biro ang magpaaral ng medical. So ayan, pero kinakaya naman by God's grace and mercy. Ayan. And ayan, gaya ng sinabi ko, naka-graduate na ang aking panganay. And tamang-tama po yung kanilang distance ng year kasi ang panganay ko ay graduate na, and actually sabay sila nag-college, so medyo ako, kaya ngayon graduate na yung panganay, so medyo nabawas na ako sa allowance. Dito na lang ako sa pangalawaan, sa bunso. Itong pangalawa ko ay 3rd year, and I think 5 years lahat ang iti-take ng medtech, kapira pa yung review and sa pagtitake pa ng licensure. So medyo matagal-tagal pa ako. And after ng siguro graduation niya, saka naman magka-college ang aking bunso kasi grade 11 na po siya. So ayan, konting na lang, kimbot. Total mabilis lang naman ang panahon. So sabi ko sa sarili ko, siguro pag ako ay ma-reach na ang almost 50 ay ako, hayayay na sana. Amen. Ayan ang prayers natin ay kaya tayo nag-i-stay pa dito sa mundo, nagsisika para sa ating mga anak. And as you know, na ako ay single mom, so kumakayod para sa financially, ako po lahat ang gumagastos sa aking mga anak, sa expenses sa bahay, sa bills, and sa tuition fees, allowance, and lahat financially. Although sa support naman sa aking mga anak, sa yung pagtingin sa kanila ay nandun naman yung aking mga in-laws, ang aking biyanan at si Hipag. So I'm so thankful and blessed na nandyan sila. So panatag po ang aking isip. So ayan, share lang po sa mga single mom dyan, huwag mawala ng pag-asa, and of course mag-pray tayo and live by faith, not by sight. Kaya ika nga, mabuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon, huwag sa mga ating nakikitang makamundo dito sa mundo, di ba? Kasi pag nahaluan po tayo ng makamundong gawain dito sa ibabaw ng mundo, ay masisira po ang ating focus at
mga pangarap natin sa buhay. And marami na po akong napatunayan ng mga kaibigan na nawala ang kanilang focus dahil na ano sila sa mga bisyo, and hindi po maiiwasan yan bilang isang OFW na homesick or mahina sa kalungkutan and sa mga kulang sa pananampalataya sa Panginoon. So ayan, so I'm thank God kasi sa awa ng Diyos hindi niya ako pinapabayaan, and nag-focus talaga ako sa mga anak ko nung nawala na yung aking asawa. Ayan, and siyempre nag-focus din ako sa YT kaya ako nakamove on, and ito, and blessed na happy to announce and happy to ibalita sa inyo, imarites sa inyo na na nagbunga na ang aking paghihirap at sakripisyo sa aking paghihirap dito sa abroad na mag-isa lang. Yung yung ihirap is yung ilisan mo yung mga anak mo na ikaw lang sa ibang bansa na maraming taon ay paghihirap na po yun ng damdamin. Although hindi naman tayo masyadong pagod physical, pero yung ating emotional, yung ating spiritual, medyo napapagod din tayo kasi tao lang po tayo. But the good thing is mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. So ayun ay aking pinapasalamat. And of course, importante din po yung mga taong nakakasalamuhan natin, kung sino yung mga nagiging natin kaibigan sa labas, kung tayo ay nag-holiday, nagdi-day off, ayan, at kung anong surroundings mayroon tayo, di ba? Sabi nga nila na tell me your friend and I tell you who you are, di ba? So pag halimbawa kasama mo yung mga manginginom, di ba? Anong mangyayari, di ba? Matitempt ka na manginom din, di ba? Di ba? So ayan, better na na umiwas or mag-focus kung ano yung goal mo, kung bakit ka nag-abroad, di ba? So ayun, kasi ang dami ko pong mga naging kaibigan dito sa higit 10 years ko dito. Ayun, marami po talaga akong naging kaibigan na kumbaga sila na napariwara or napunta sa ibang mundo. Ayan, so ayan, looking back ay talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa aming pastor, sa aming mga naging kaibigan na talagang isa rin na nag-encourage sa akin, and ayun, nag-pray of course na maging matapang sa lahat ng mga pinagdaanan sa buhay, and maging prayerful sa Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin sa mundo. Ayan. So ayun lang, share ko lang po bilang isang Kristiyano. Minsan pasaway din kasi tao lang din naman tayo. Pasaway means na minsan nakakalimutan na rin or tinatamad nang mag-church or makahalubilo sa mga brethren, sa mga kapatiran. Pero ako po ay pag wala ko sa church ay nandito lang po ako sa bahay and nagpapahinga kasi syempre napapagod din yung katawan. So minsan ay nakikinig na lang ako sa preaching, and of course nakikinig din sa mga live ng ating mga mga ka-team. So ayun, yun lang po ako ay church and kwarto lang talaga pag holiday, or kung special holiday naman ay nag-hiking or jogging or ayan, nagsusumba. Yun lang po ang aking libangan, and siyempre kausap yung mga Junakis sa Pilipinas. Ayan, although minsan kasi ang mga teenager ngayon, ang mga kabataan ay may sarili na silang buhay. So minsan mahirap silang kausapin, pero iniintindi ko na lang kasi hindi na kagaya ng dati ang mga kabataan ngayon. At least ay hindi naman nila pinapabayaan ang kanilang mga sarili at kanilang pag-aaral especially, and meron silang faith kay God din, and alam ko kung sino yung mga kaibigan nila, kung sino yung mga nakakasama nila. Kasi as a parent guys, yun po yung pinaka-importante, na kahit malayo tayo, alam natin kung sino-sino yung mga kaibigan na nakakasama ng ating mga anak. And of course, kailangan din nating maging kaibigan ng ating mga anak. Kung kailangan nating maging
i-label yung kanilang ang ating utak na para makisabay ba sa kanila ay gawin natin para maging open din po sila sa atin. Magkaroon man sila ng jowa or magkaroon man sila ng ay papaalam po nila sa atin. And thank God kasi naging honest naman sa akin yung aking mga anak. And ayan, mahirap din naman silang masyadong higpitan or bawalan kasi baka basta akin lang ay huwag lagi silang paalalahanan and advice and lagi kong sinasabihan na kung saan man sila pumunta, sabihin sa akin, ipaalam kung sino yung mga kasama. So ayan, para hindi tayo masyadong nag-alala and alam natin kung sino yung mga dapat nating kontakin. Ayan, so ayun lang, laban lang po tayo mga ka-single mom dyan, and let's pray always and isama natin lagi sa prayers ang ating mga anak dahil hindi natin sila makasama physically. So wala tayong magagawa kundi ang prayers, and prayer is so powerful guys. So ayan, alam ko naman na alam nyo yun. So ayan, nasi-share ko lang po yung aking journey bilang isang single mom, single parent, and ayan, byuda na walang jowa. So ayan, thank you so much guys sa inyong laban support lagi sa aking channel and sa Bahay Kulitan, at sa mga friends na laging nagsusupport dyan, sa mga walang channel, alam niyo na kung sino kayo, AG, ayan, Ryan and Chrissy Ken, ayan, JC Kali, Kapgan, Shasta, sa mga silent viewer, ayan, thank you all so much. Junel, thank you. Kaylee, ayan, thank you so much. Ayan, sa mga hindi ko po nabanggit, ayan, big love shout out po sa inyong lahat and na-appreciate ko po kayong lahat. God bless everyone, and this is me, Maris Dani Vlog, signing off. Bye-bye.